Dagdag kaalaman po, kapag nagawi kayo dito sa Pililla Rizal, isang agaw pansin na makikita nyo ay ang mga windmill na ito. Gaano na ba katagal itong mga windmill na ito at gaano karaming enerhiya ang napoproduce niya? At totoo nga ba nakakatipid ang mga nakikinabang sa wind power na nalilikha nitong mga windmill na ito? Alamin natin. Ang wind farm na ito ay may capacity na humigit kumulang 54 megawatts mula sa 27 wind turbines. Sa ganitong kapasidad, kaya nitong mag-produce ng electricity na sapat para sa around 66,000 households sa Metro Manila at karatig lugar. Ibig sabihin, isang proyekto lang, libu-libong pamilya na ang napapailawan. Pero ito ang tanong ng marami, mas mura ba ang kuryente kapag wind energy? Sa totoo lang, hindi diretsyong nararamdaman agad sa bill mo ang pagiging mas mura. Bakit? Dahil ang kuryente mula sa wind farm ay pumapasok pa rin sa national grid at hinahalo sa iba pang sources tulad ng coal, gas at hydro. Pero ayon sa energy experts, ang advantage ng wind energy ay walang fuel cost kasi hangin lang. Mas stable ang presyo sa long term at hindi apektado ng oil price hikes. Kaya habang tumatagal, mas may potensyal itong magpababa ng overall cost ng kuryente, lalo na kung mas marami pang renewable projects. Sa madaling salita, hindi man agad bumababa ang bill mo ngayon, ang wind farms tulad ng Pililla ay investment para sa mas mura at mas malinis na kuryente sa future. Laking tulong pala ng mga windmill na ito, no? Saan pa kaya mga lugar sa Pilipinas pwedeng magtayo ng mga ganyan? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.